Magandang gabi mga mag-aaral. Kumusta kayong lahat? Maaari niyong Okay lang po, gamitin ang ma'am. like button kung kayo ay okay. Nasa maayos lang kalagayan ng bawat isa. Para sa ating maikling panalangin, Miss Chanilyn, maaari mo ba itong pangunahan? Good evening po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come to you today in prayer, asking for your guidance and wisdom as we begin this online class. Help us to stay focused and attentive as we learn and grow together. Give us the strength to stay motivated and the courage to ask questions when needed. We thank you for the opportunity to learn and grow in knowledge. May our minds be open to new ideas and our hearts be filled with understanding. In Jesus' name, amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Yan, maraming salamat, Chanilyn. Mayroon bang liban sa klase ngayon? Wala po, ma'am. Ayan, salamat. Ako'y natutuwa dahil walang liban sa klase ngayong gabing ito. May ibinigay ba akong takdang yung mga bata noong nakaraan? Wala May naman ibinigay po. po ba? Ayan, kung wala, magpapatuloy na tayo at alam kong kayo'y handa ng matuto sa ating talakayan ngayong gabing ito. Sa ating pagpapatuloy sa pagbabalik-aral tungkol sa tinalakay natin noong nakaraan, may nakakaalala ba sa inyo kung ano ang ating nakaraang aralin? Ayan, sige na po. Sino po ang makapagsasabi kung ano ang tinalakay natin noong Ma'am, ang tinalakay po natin nung nakaraan ay yung pagsisimula po ng Rebolusyong Industrial. Ayan, maraming salamat, Rika. Miss Bea, bakit nga po sa Great Britain ito nagsimula? Dahil po ma'am may po silang sa pagpapatakbo ng mga makinari at pabrika po. Ayan, salamat, Bea. Magaling, tunay ngang naunawaan ninyo mabuti ang tinalakay natin noong nakaraan. At alam kong kayo'y handa na sa ating susunod na aralin. Sa ating formal na talakayan sa pagpapatuloy, narito ang layunin ngayong araw na ito. Aliway, maaari mo ba itong basahin? Ayan, kung wala si Aliway, Amara, maaari mo bang basahin ang ating layunin ngayong gabi? Sorry po, ma'am. Wala pa ako nakikita. Ako na po, ma'am. Shenilyn, maaari mo bang basahin ang ating layunin? Sige na po. Layunin. Nalalaman ang mga niambag ng mahalagang tao sa panahon ng Rebolusyong Industrial na ibabahagi ang kalagayan ng imbensyon at naging epekto nito sa lipunan at ekonomiya tungo sa makabagong panahon. Kabubuo ng presentasyon gamit ang teknolohiya sa kasalukuyan. Salamat, Shenilyn. At inaasahan ko na ito ay inyong matamo hanggang sa matapos ang ating aralin. Dahil dyan may inihanda akong gawain, ito ay ang Pick to Word. Pindutin nyo na lamang ang ready na kayong sumagot kapag alam ninyo na tama ang inyong sagot. Ayan, handa na ba ang lahat? Opo, ma'am. Handa na po ba? Simulan na natin. Sa tingin nyo, ano kayang larawan ito? Ano kayang larawan ito? Di ba ito yung ginagamit noong
unang panahon para makipag-usap sa malalayo. Tingnan natin kung ito ay telepono. Yan, tama, telepono. Sa pangalawa, ano naman ito? Di ba madalas nakikinig tayo dito noong wala pa yung TV, noong unang panahon, yung mga magulang nyo may hilig dito. Ma'am, excuse me po. Wala po kaming makita. Ma'am, next slide mo po. Ma'am, Yan, radyo okay po. na po. Yan, tama. Ito ay radyo. Yan, ito naman. Ba, sino na nakasakay dito? Diba, nakakita na kayo dito? Ano ang nakikita nyo sa Ma'am, wala pa po. Pa-next slide po. Sa next slide po, ma'am. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ma'am, tren po. Yan, tingnan natin kung ito ay tren. Tama. Ito ay tren. Sa pang-apat, sa panghuli naman na larawan, ano kaya sa tingin nyo ito? Ma'am, next slide po. Yan, ano sa tingin nyo ito? Ma'am, sewing machine po. Yan, tingnan natin. Tama, sewing machine. Batay sa pinakita kong larawan para sa inyo, patungkol ito saan? Sino ang nakakaalam kung patungkol saan ang ating pag-aaralan? Ma'am, base po yung mga kagamitan po magamit po noon na hanggang ngayon po ay ginagamit pa din natin sa kasalukuyan. Yan. Di ba yung mga nakita natin na yung mga gamit noon ay ginagamit pa din natin sa kasalukuyan. Dahil dyan ang pag-aaralan natin ngayon ay ang paglago at paglaki ng rebolusyong industrial. Sino sa inyo ang may ideya kung ano ang rebolusyong industrial? Sino ang nakaalam? Maaari na kayong sumagot? Mga bata? Ma'am, ang panahon na kung saan ang mga tao ay nagpasimula ng gumamit ng mga makabagong kagamitan gaya ng makinarya sa kanilang produksyon. Yan, napakahusay. At alam kong alam ninyo ito. Marami ang kasagutan. Kung mapapansin natin, ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay nating mga industrial ay tumutukoy sa kaganapang panlipunan at pang-ekonomiya noong ika-15 siglo na humantong sa pagbabago mula sa lipunang agrikultural at komersyal tungo sa modernong panahon. At ito ay ang panahon natin ngayon. Peter, maaari mo bang basahin ito? Ma'am, pa next slide po. Yan, Peter, maaari mo po bang basahin? Opo, ma'am. Ang Newcomen steam engine at Watt steam engine ni na Thomas Newcomen at James Watt noong 1705 at 1760 ay nakatulong sa pagpump ng tubig na ginagamit para makapag-supply ng tubig na magbibigay ng enerhiyang hydroelectric na nagpatakbo ng mga makinarya sa pabrika. Yun lamang po. Yan. Maraming salamat, Peter. Si Thomas Newcomen ang nakaimbento ng Newcomen steam engine. Habang si James Watt naman, ang kanyang naimba larawan. Dahil dito nakaimbento ang mga
tao ng mga sasakyang pinapatakbo ng steam. Maaari ba kayong magbigay ng sasakyan na naimbento noon at ngayon? Ma'am, tren po. Yan, tama. Maliban sa tren, ano pa? Ano pa Bus ba yung po, alam ma'am. nyo? Bus po. Jeep. Jeep. Tricycle. Bus, yan, tama. Ano pa? Yan, jeep. Marami pang iba na naimbento noon at ginagamit pa rin ngayon. Sinasakyan pa rin natin hanggang sa kasalukuyan. Napakahusay mga bata. Ang tanong ko naman, ano naman kaya ang naitulong na mga imbensyong ito sa mga tao noong unang panahon, nung panahon ng Rebolusyong Industrial? Sige na po, maaari nang sumagot. Ito po ay nakakatulong sa mabilis na pagdala ng mga produkto sa iba't ibang lugar. Yan, magaling. Bukod dito ay napadali din ang ugnayan sa pamamagitan ng komunikasyon. Samantala Graham Bell naman ang inventor ng unang telepono. Sa tingin niyo mga bata, ano kaya ang kahalagahang naidulot ng pagkakaroon ng telepono? Sige na po, maaari nang sumagot. Ma'am, Yes po, Peter. napadali po nito ang pagbibigay po ng impormasyon sa pamamagitan lang po ng pagkonekta po ng cable na kung saan po nagkaroon na po ng mabilis na daloy ng impormasyon po. Yan, napakahusay. Maraming salamat, Peter. Ang nakaimbento naman ng electric light bulb o kaya naman ay bumbilya ay si Thomas Alva Edison na nakatulong para ang isang komunidad ay maliwanagan. Ano naman kaya sa tingin nyo ang kahalagahang naidulot ng bumbilya sa kasalukuyang kapag malim, kung nagre-ring agad yun kasi wala tayong nakikita, hindi natin nakikita kung ano yung nasa paligid natin. Sa tingin nyo, ano ang kahalagahang naidulot ng bumbilya sa kasalukuyang panahon? Ma'am, dahil po sa pamamagitan ng ilaw o bombilya po, ito po ay nagsilbing liwanag po sa gabi na kung saan po ay maaari natin gawin yung mga aktibidades na gagawin kapag madilim. Sorry, kumakain kayo. Yan, tama. Salamat, Rika. Di ba nga minsan kapag nagbabrown out, kapag nawawalan ng kuryente, di ba nagpo-post agad sa Facebook, nagraran sa social media na brown out. Di ba hindi natin kahalagahang naidulot ng bumbilya, maliwanagan at magawa natin yung mga gagawin natin lalo na sa pag-aaral, di ba? Ating alamin naman ang isa pang imbensyon ng mahalagang tao sa panahon ng Rebolusyong Industrial. Pinakilala ni Samuel B. Morse ang telegrapo na nakatulong upang makapagpadala ng mga mensahe sa kakilala. Sa tingin niyo po mga bata, ano ang kaibahan ng telepono sa telegrapo? Yung salita lang ba na telepono at telegrapo? Ano kaya sa tingin niyo? Ma'am, ang kaibahan po ng dalawang Yan, sige na po. pag sinabing telepono po, ito ay isang kagamitang elektroniko Sino ang may na ideya? nakatulong sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng boses, habang ang telegrapo naman ay isang sistema ng komunikasyon na gumagamit ng code para magpadala ng mensahe sa malayong lugar. Yan, napakahusay. At inventor ang nakaimbento ng iba't bagay sa tulong ng matematika at siyensya, kagaya nila Isaac Newton, Galileo Galilei at marami pang iba. Sa madaling salita, ang Rebolusyong Industrial ay nakatulong sa pagbibigay ng maraming oportunidad sa paghanap buhay ng mga tao. Marami din ang nagkaroon ng malalaking puhunan na nakapagpabago sa kanilang pamumuhay. Marahil ay meron
silang kinukuhang mga manggagawa sa kanilang mga negosyo gamit ang mga naimbentong kagamitan ng mga mahalagang tao. Sa ating pagpapatuloy para sa pangkatang gawain, alam kong kayo ay excited na para mag-grouping. Sa hatiin ko kayo sa dalawang pangkat at ilalagay nyo sa Venn diagram ang kakaiba at pagkakapareho noong Rebolusyong Industrial sa makabagong panahon. Naunawaan po ba? Opo, ma'am. Kapag sinabi kong chicken, ang sasabihin nyo ay nuggets. Chicken. Nuggets. Nuggets. Ngunit bago yan, narito ang rubric sa pagmamarka ng pangkatang gawain. Ma'am, excuse po pa, next slide po. Kabuang. Yan, narito ang rubric sa pagmamarka ng pangkatang gawain na may kabuuang 100 puntos. At narito rin ang miyembro ng dalawang pangkat. Si Peter ay nabibilang sa pangkat 2. Ang leader ng Group 1 ay si Rika at leader naman ng Group 2 ay si Bea. Ayan, maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang mag-usap-usap at sagutan ang Venn diagram. 1 minuto para ipresenta ng bawat leader ang gawa ng bawat pangkat. Ayan, maaari na kayong magsimula. Ma'am, tapos na po kami. Pwede na po. Maaari ka na magsimula, Rika. Tinatawagan ko si Rika, ang leader ng Group 1, upang Hello po. ipresenta ang kanilang. At maaari ka na magsimula, Rika. Magandang gabi po. So, ang pagkakaiba po sa pagitan ng Rebolusyong Industrial at makabagong panahon ay ang mga teknolohiyang mga ginagamit po. Ngunit pareho silang naglalayong iangat ang antas ng produksyon sa pamamagitan po ng paglipat mula sa tradisyonal na gawaing kamay patungo sa mekanisadong produksyon at digital na trabaho. Yun po, ma'am. Yan, maraming salamat. Bigyan nyo ng virtual na palakpakan ang leader ng Group 1 at ang grupo na una. Para naman sa pangalawang grupo, tinatawagan ko si Bea upang ipresenta ang kanilang gawa. So, ano po ma'am, sa revolusyon ng industrial po, ito ang panahon kung saan unang lumitaw ang mga pabrika at gumamit ng mechanical na teknolohiya tulad ng mga makina po. Yan, salamat Bea. Bigyan nyo naman ng masigabong palakpakan ng inyong pangkat gamit ang clap button sa ibaba. Gamit ang spinning wheel, sa ating pagpapatuloy, nakapaloob dito ang inyong mga pangalan. Magkakaroon tayo ng Pick a Door Challenge. Ayan, handa na ba ang lahat para sa susunod na gawain? Yes, ma'am. Opo. Yan. Ang sino mang matapatan ng spinning wheel, pipili siya ng pintuan na kanyang sasagutan. At kapag nakita na niya kung anong imbensyon ito, ipapaliwanag niya kung ano ang kahalagahan nito. Pareho sa ikalawa at ikatlong mapipili sa spin the wheel. Yan, simulan na natin. Nakikita na ba? Yes po ma'am. Opo. Ayan.
Tingnan natin kung sino ang unang sasagot. Yan, ang unang sasagot ay si Amara. Yes po, ma'am. Nakikita na po ba? Hindi pa Amara? po, ma'am. Hindi pa po, ma'am. Okay na po, ma'am. Nakikita na. Yes po, Anong ma'am. pintuan ang pipiliin mo? Yung pink po, ma'am. Pink. Tingnan natin kung ano ang nakalagay sa pink. Yan, telepono. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang telepono para sa'yo? Para po sa akin, ma'am, ang telepono ay nagbibigay daan upang mas mapabilis at magkaroon ng epektibong komunikasyon. Yan, makahusay. Para naman sa pangalawang sasagot, tingnan natin kung sino ang susunod na sasagot. Sino ang mapipili ng ating spin the wheel. Yan, paiikutin na natin at titingnan natin kung sino ang mapipili ng spin the wheel. Jenny Lynn, si Miss Jenny Lynn. Yes po, ma'am. At dahil ikaw ang napili, pipili ka ng pintuan. Pintuan ng iyong kapalaran. Nakikita na po ba? Ito na po, ano po? Color blue. Color blue. Ito ay bumbilya. Ano sa tingin mo? Ano ang bumbilya para sa'yo? Yung bumbilya po, dahil sa bumbilya, nakakakita tayo ng liwanag sa ating tahanan at nagagawa yung mga gawain tuwing gabi. Kaya, yun po. Thank you po. Yan, napakahusay. Para naman sa susunod na mapipili, tingnan natin. Paikutin ulit natin ang spin the wheel. Ayan, nakikita na po ba? Mga bata, nakikita na po ba? Okay na po, ma'am. Yes po, ma'am. Ano po? At dahil ikaw ang napili, Rika, maaari kang pumili ng pinto ng iyong kapalaran. Ma'am, hindi pa po. Yung black po, ma'am. Yung black. Sa black naman ay steam engine. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Rika, para sa steam engine, ano ang masasabi mo? Naririnig pala. po ba ako, Rika? Yung steam engine po, ma'am, isa po siyang malaking tulong po in terms of transportation po, ma'am. Kasi siya po yung para nagpapatakbo po ng mga makinarya po. Ayan, napakagaling. Lahat mahuhusay. Kaya magkakaroon pa tayo ng isang gawain. Ito ay tinawag kong itabi mo. Ako na to. Magtatawag ako ng mag-aaral upang punan at sabihin ng mahalagang impormasyon sa talakayan na naglalaman ng mga naging kontribusyon o ambag sa iba't ibang larangan ng mga personalidad. Ang gagawin nyo po, susundan lamang ang halimbawa upang malinaw na maisagawa ito. Halimbawa, sa personalidad, si Eli Whitney. Nakikita na po ba? Hindi po, ma'am. Nakikita na po ba? Yes, Opo, ma'am. ma'am.
Yan, halimbawa sa personalidad, si Ellie Whitney. Sa larawan, ito ang kanyang larawan. At ang kontribusyon ay Cotton Jean. Dito naman sa pangalawa, sino ang sasagot dito ay si Amara. Ang kontribusyon ay telepono. Ito ang kanyang larawan. Sino siya? Sinong personalidad ito, Amara? Miss Amara. Wait lang po, ma'am. Si Alexander Graham Bell po, ma'am. Yan. Tama. Siya ay si Alexander Graham Bell. Sa pangalawa naman, si Thomas Newcomen. Ano ang kanyang kontribusyon? Peter. Ma'am, next slide po. Ano ang kontribusyon ni Thomas Newcomen, Peter? Wait lang po, ma'am. Bea, Nawala. ikaw. Nakikita na po ba? Yes po, ma'am. Ma'am, ako na lang po, si Newcomen Steam Engine po. Yan, tama. Newcomen Steam Engine. Sino naman dito sa personalidad na ang kanyang kontribusyon ay bumbilya? Shanilyn. Ma'am. Ano po, si Thomas Alva Edison. Yan, tama. Si Thomas Edison. Ano naman ang kontribusyon ni Samuel B. Morse? Aliway. Yan, kung nakinig kayo, maaalala nyo kung ano ang kanilang kontribusyon at kung sino-sino ang mga sa personalidad na ito. Nandyan ba si Aliway? Ma'am, ako na lang po. Telegra po. Yan, tama. Telegra po. Arika? Ang aking tanong para sa iyo, ano ang kagandahang naidulot ng mga imbensyon noong Rebolusyong Industrial sa kasalukuyan? By that invent of kind of technology po, ma'am, mas nakakatulong po yung mga teknolohiya or makinarya po na mapadali po yung ating mga gawain sa pang-araw-araw. Yan, napakahusay at alam kong kayo'y nakinig at kayo'y may natutunan. May idadagdag pa po ba? May karagdagan pa ba kung ano ang inyong natutunan? Yun na po. Elaine. Nakakatulong po sa pagbilis ng komunikasyon at paglakas ng ekonomiya. Maraming salamat. May iba pa po bang gustong sumagot? Isa na lang po. Peter. Ma'am, sa pamamagitan po nito, napadali po ang proseso at nabawasan po ang oras at panahon po ng mga tao sa kanila pong mga ginagawa dahil po sa mga imbensyon na nadiskubre po sa mga panahon pong yun at sa panahon po natin ngayon. Yun lamang po, ma'am. Napakahusay. At meron kayong natutunan sa ating aralin ngayong gabing ito. At nawa ay hindi nyo lang ito napakinggan, kundi ito ay maalala nyo saan man kayo magpunta. Para sa pagtataya ng ating aralin, isesend ko na lamang ito sa ating group chat gamit ang Google Form. Ito ang pagtataya ng aralin. Ayan, isesend ko na lamang yan sa group chat gamit ang Google Form. At para naman sa inyong takdang aralin, kayo ay gagawa ng refleksyon gamit ang anumang kagamitang digital kaugnay sa paglago at paglaki ng rebolusyong industrial tungo sa modernong panahon. Ngunit bago yan, narito ang pamprosesong tanong upang may gabay kayo sa paggawa ng refleksyon. Maraming salamat mga mag-aaral sa inyong partisipasyon at ako'y lubos na nagagalak na maturuan kayo ngayong gabing ito.
Bye-bye, class. Bye-bye po, Thank you po, ma'am. ma'am. Thank you. Bye po. Thank you po.